tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalubhang trahedya ang kasalukuyang nyanig ang bansang Alemanya matapos maganap ang isang madugong pamamaril sa isang youth welfare center sa Stade malapit sa Hamburg. 6 na katao ang opisyal na kumpirmadong patay sa insidenteng ito na nag-iwan ng matinding takot sa komunidad. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa lugar upang kontrolin ang sitwasyon at simulan ng investigasyon sa karumaldumal na krimen. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa lokal na pulisya, ang pangunahing motibo sa likod ng malagim na pamamaril na ito ay ang matinding hidwaan sa kustodiya ng isang 3 buwang gulang na sanggol na babae. Ang armadong suspek ay kasalukuyang nasa ilalim na ng kustodiya ng mga otoridad matapos siyang maaresto sa isang mabilis na operasyon. Ang usaping pampamilya na ito ay nauwi sa isang hindi inaasahang karahasan sa bansa. Sinubukan pa umanong tumakas ng salarin gamit ang isang sasakyan na pinatatakbo ng isang 55 taong gulang na babae na pinaniniwalaang may malapit na koneksyon sa pamilya ng suspek. Gayunpaman, matapos ang isang maikling paghabol ng mga pulis, matagumpay silang na-corner at naaresto ng walang karagdagang pinsala sa iba pang mga sibilyan na kasalukuyang nasa paligid ng pinangyarihan ng krimen sa Stade. Si Catherine Schul, ang hepe ng pulisya sa Luenburg na siyang nangunguna sa buong investigasyon, ang nagkumpirma ng mga detalye ng pag-aresto sa suspek. Sa kanyang naging pahayag sa media, binigyang diin niya ang mabilis na aksyon ng kanyang mga tauhan upang masigurong hindi na makalayo ang suspek at ang kasama nitong driver. Patuloy ang kanilang pagsisiyasat upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng insidente. Inihayag ni Shuol na ang salarin ay may nakataktang appointment sa araw na iyon sa mismong Child Welfare Center upang talakayin ang hinaharap na kaayusan sa kustodiya ng kanyang anak. Kasama sa pulong na ito ang marami sa mga biktima na binaril niya. Ang tagpong ito na dapat sana ay isang formal at mapayapang diskusyon para sa kapakanan ng bata ay nauwi sa isang madugong masaker na labis na ikinagulat ng publiko. Sa kabila ng matinding karahasan at sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng silid, isang himala na hindi nasugatan ang 3 buwang gulang na sanggol pati na rin ang kanyang ina na naroon din sa mismong lugar. Ligtas silang nakuha ng mga otoridad mula sa lugar ng krimen ngunit kasalukuyang sumasailalim sa matinding trauma dahil sa nasaksihang karahasan na naganap sa harap mismo ng kanilang mga mata sa loob. Kinilala ng pulisya ang mga nasawi na binubuo ng 4 na babae at 2 lalaki. Sila ay mga dedikadong manggagawa sa Child Welfare Center na naroon lamang sa opisina upang gawin ang kanilang tungkulin na protektahan ng mga bata at pamilya. Ayon sa hepe ng pulisya, ang pagpatay sa kanila ay isinagawa sa isang napakarahas at brutal na paraan na nagpapakita ng kawalan ng awa ng suspek sa kanyang mga biktima doon. Mabilis na dumating ang mga emergency workers sa pinangyarihan ng pamamaril ngunit huli na para sa 4 na biktima na idineklarang patay na sa mismong lugar. Ang ika-5 biktima naman ay binawian ng buhay ilang sandali matapos makarating ang mga saklolo habang ang ika-6 na biktima ay pumanaw sa ospital dahil sa malubhang sugat. Walang nagawa ang mga doktor upang isalba ang kanilang mga buhay dahil sa pinsala. Bukod sa 6 na namatay, may isa pang 7 biktima ang naiulat na sugatan sa pamamaril. Sa kasalukuyan ng biktimang ito ay nasa matatag na kondisyon sa ospital at patuloy na binabantayan ng mga medikal na eksperto. Ang kanyang testimonya ay inaasahang makatutulong ng malaki sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang mabuo ang buong kwento at malaman ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang pasilidad kung saan naganap ang krimen ay isang mahalagang institusyon na nagbibigay ng pansamantalang tirahan para sa mga buntis na kababaihan o mga batang ina na may kasamang mga anak. Ito ay isang lugar na binuo upang maging kanlungan ng mga nangangailangan sa lipunan, kaya naman mas lalong masakit para sa komunidad na ang ganitong ligtas na espasyo ay naging saksi sa isang kakilakilabot na krimen. Batay sa mga bidyong inilabas ng pahayagang BILD, malinaw na makikita ang sasakyan ng suspek na may sumabog na gulong sa kanang bahagi habang dahan-dahang humihinto sa isang kalsadang may mga puno. Ito ang nagtapos sa tangkang pagtakas ng salarin matapos siyang tugisin ng mga sasakyan ng pulisya na mabilis na humabol sa kanya mula sa pinangyarihan ng pamamaril sa Stade patungo sa labas ng bayan upang makaiwas. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na nagpaputok ng baril ang mga otoridad sa sasakyan ng suspek upang mapilitan itong huminto sa gitna ng daan. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa suspek o sa babaeng nagmamaneho ng sasakyan sa kabila ng palitan ng putok.
Ang dalawa ay agad na pinasuko at dinala sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para sa interogasyon at upang simulan ang kaso laban sa kanila sa korte. Sa pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ng suspect, lumitaw na kilala na siya ng pulisya noon pa dahil sa ilang mga banta na kanyang ginawa sa nakaraan. Gayunpaman, ayon kay Shuol, hindi siya kailanman itinuring na isang partikular na marahas na individual bago ang insidenteng ito. Ang kanyang nakaraang record ay hindi nagpakita ng anumang senyales na kaya niyang gumawa ng ganito kalubha at karumaldumal na krimen sa buhay. Isa sa mga pangunahing tinututukan ng investigasyon ngayon ay kung paano nakakuha ng armas ang suspect. Kinumpirma ng pulisya na wala siyang lisensya para sa paghawak ng baril sa bansa. Ang paghahanap sa pinagmulan ng ilegal na armas na ito ay kritikal upang matukoy kung may iba pang mga tao na tumulong sa kanya sa pagpaplano o paghahanda para sa madugong pag-atake na ito na naganap sa loob ng Child Welfare Centra. Nabatid din ang suspek ay naninirahan sa Hanover, isang lungsod na matatagpuan may 200 kilometro o 125 milya sa timog ng state. Ang pagbiyahe niya ng ganito kalayong distansya na may dalang armas ay nagpapahiwatig na maaaring pinagplanuhan niya ng husto ang pag-atake at may malalim na galit sa mga opisyal na humahawak sa kaso ng kustodiya ng kanyang 3 gulang na anak. Matapos ang pamamaril, ibinahagi ng ina ng bata sa pulisya na matagal na silang walang relasyon ng suspect. Ang impormasyong ito ay nagbibigay ng karagdagang konteksto sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng dalawa na maaaring nag-trigger sa suspect na gumawa ng marahas na hakbang nang maramdaman niyang unti-unti nang nawawalan siya ng karapatan sa kanyang anak na babae na kasalukuyang nasa ilalim ng pangangalaga ng welfare. Ang Stade kung saan naganap ang trahedya ay isang tahimik na bayan na may populasyon na halos 50,000 mamamayan at matatagpuan sa kanluran ng Hamburg. Ang ganitong uri ng marahas na krimen ay napakabihirang mangyari sa lugar na ito, kaya naman ang buong komunidad ay kasalukuyang nasa estado pa rin ng pagkabigla at matinding pagdadalamhati para sa mga biktima at sa kanilang mga naulilang pamilya sa bansa. Nagdulot din ng malawakang debate sa buong Alemanya ang pangyayaring ito hinggil sa seguridad sa mga Child Welfare Center at iba pang katulad na pasilidad ng pamahalaan. Maraming sektor ang nananawagan ngayon ng mas mahigpit na seguridad at pagsusuri sa mga taong pumapasok sa mga pampublikong opisina, lalo na sa mga pulong na may kinalaman sa sensitibong usapin tulad ng kustodiya ng mga bata upang maiwasan ang krimen. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang mga lokal na opisyal at mga mamamayan sa pamilya ng mga nasawi. Nag-alay ng mga bulaklak at kandila ang mga tao sa labas ng pasilidad bilang pagpapakita ng suporta at pakikiisa sa mga biktima ng karumaldumal na pamamaril na ito. Ang buong bansa ay nagkakaisa sa paghiling ng hustisya para sa mga dedikadong manggagawa na nagbuwis ng kanilang buhay habang ginagawa ang kanilang trabaho. Sa pagtatapos ng ulat na ito, patuloy na babantayan ng aming himpilan ng mga susunod na legal na hakbang laban sa suspek at ang pag-unlad sa kalagayan ng nag-iisang sugatan sa ospital. Muli, ito ang inyong news anchor na nag-uulat ng mga pinakasariwang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Manatiling ligtas, maging mapagmatiyag at nakatutok para sa mga susunod pang balita dito lamang sa ating programa Gabi-Gabi.